The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Maganda. Ayan, maraming nakamiss sa atin, partner, na ating ka-morning kwentuhan. Welcome back sa akin, partner. Ayan, welcome after back. Ayan. Ilang airing na tayo ay nawala. At maraming nag-aabang, maraming nagtitext sa ating hotline. Siyempre, welcome sa ating morning kwentuhan. With Lloyd and Jonah. Finally, eto na ako, finally. At ano na to sunod-sunod na. Tuloy-tuloy na to. Opo, ayan. Papromise ko na po na tayo, nagbabalik na ang mas visible. The originals. The originals. The originals, Silvanas. So ayan, partner, no, parang 1 month ba akong di nakapag, ang dami kasing maraming mga pangyayari. Yes. So, ayun. So, naman, kumustahin ko naman. Ayan. Medyo nangangaparan tayo ng konti at pababa ng konti. Ayan. Ayan, dito lang yan sa Radyo Agri, partner. Oo, ayan. Kailan po ay nakikinig sa Radyo Agri 90.1 FM. Ayan. So, ayun, kumustahin ko naman, partner. Ano ba yung mga na-miss ko ng mga nakaraang week na hindi tayo nagkasama dito sa morning kwentuhan? Ang pinag-usapan namin ay, ano ba? Nakalimutan din. Yung pag-move on, pagsisimula ng bagong habits, developing habits, partner. At ngayon, parang ang topic naman natin ngayong July. Yung mga, bagong buhay. Kala ko anong bagong buhay. Bagong buhay. Oo. Ayan. So, ayun, bago tayo mag-start, no, medyo mukhang inaantok pa pala, no. So, ayun, gusto mo ating batiin yung ating mga listeners ngayong umaga, no, sa ating official Facebook Live na Radyo Agri 90.1 Please FM, share naman po, guys. Please like and share. Ito na kami, So, sino yung shoutout natin muna, partner? Siyempre, unahin na natin ang ating partner, Director 4. At paparangalan na siya this Friday na. Nanalo si Direk ng National Awardee siya ng Gawad Saka for Outstanding Agricultural Scientist. Diba? Walang iba kundi si Director Junicio. Ayan. Congratulations po. Ayan. Siyempre, ang ating masipag na Deputy Director din, Sir Joel Dator. Ayan ang ating mga Mancom at Exicom.
Ayan. At siyempre ating mga Filmex staff na nakikinig sa iba't ibang division ngayong umaga. At ating mga drivers, mga kabiyahe. Guards on duty, ayan. At yung mga utilities, syempre. Mga utilities, At ang ating mga OJTs din, syempre marami tayong OJTs ngayon. Oo, partner, no? Ang dami. Sa BIPED, ayan. Sa iba't ibang division. Ang dami nila. Ayan. Lang kayo dyan. Yung iba galing pa daw ng Capiz, ganyan, Cagayan. Mindanao, Visayas partner talaga. Talaga namang full pack. Dinadayo tayo. O dinadayo ka. Ikaw pala yun. Ako pala yung dinayo, no? Oo. Sa mga OJTs natin dyan, kung wala kayong ginagawa, mag-tune in lang kayo sa mga radyo. Meron tayong radyo partner. Yes, oo. Tsaka pag nadaan sila sa may TMDC na gym, naka-open naman yung ating radyo. At pwede kayong magpa-shoutout. Ayan. So, PM lang po kayo or comment lang kayo sa aming live if meron kayong shoutouts or mga concern na gusto nyo i-input sa ating morning kwentuhan topic this morning. Kinig lang kayo. Partner, ano na ba ang natin? Last time, ang pinag-usapan natin namin ni Marife, ayan, ang ating go-to rin yun eh. Talagang kaya natin pasalamatan si Mafi, no, dahil siya ang tagasalo sa sa akin sa mga past airing natin. Ayan. Yung pagbuo ng good habits. Ayan. Yan ang mga pinag-usapan namin ng ating guest host. Ikaw ba, partner, nabuo mo naman ba yung good habits mo? Unti-unti, partner. Oo. Ayan, nag-start na tayo, partner, mag-walking. Ayan, sinabi ko sa'yo. Oo. Balik Alindog program. Sa second half. Oo. Ayan. And ikaw, partner, anong mga na-develop mong bagong habit ngayon? Ito lang masabi. Siguro yung isip po kasi ng partner ko nasa usapang isip ko. Oo, antayin nyo talaga. Ako makakasama nyo ngayong umaga talaga, buong umaga. So, ayun. Siguro yung habit ko naman, aside from running, ganyan, saka yun pa rin, no? Playing ng volleyball. Siguro yun nga, yung parang connecting with alam mo yung group of people. Old, friends. Ganon. Siguro sila, ganon. Sir. Literal na old friends. Mga ganon. Like connecting na, mga random people ba na you want to connect with, ganon. Yung mga bago sa buhay mo. Oo. Kumbaga, sino ba yung parang mga bago sa buhay mo? Si CM, bago ba? Parang luma na yun. Luma na yun. Hinihintay namin yung comment ni CM. Oo, Please. Naiwan ko kung pumasok na today. At syempre, shoutout din natin yung nakikinig din lagi si Noe, partner. Ayan, si Noe Lynn. Ayan. Ating mga FOD people at mga PMO. Ayan. Yes, mga avid listeners natin dyan. Mag-comment lang po kayo kung meron kayong violent reactions. At meron kayo papabate. Sino yung mga celebrants dyan? Babatiin na. Baka naman may makarating sa amin. Papizza man lang. Papizza, ayan. So, ayan, partner. So, mag-transition na tayo sa ating new topic for this morning. Ayan. Ano, partner? Mga tips. Mga tips daw kung paano natin haharapin yung mga greatest what if natin sa buhay. Grabe, no? Ang bigat, partner. Agad kakarating mo pa lang, ang bigat na ng yun na nga mo, ha? Ako kasi yung bumalik, kaya Oy! Joke lang. Marami magko-comment dyan. Joke lang. Ayan. May violent reaction sa gilid, partner. Oo. Ano po tayo, hindi mo tayo tanggap ng mga violent reactions. Mamaya na. Siguro, partner, maraming makaka-relate dito sa mga greatest what ifs nila, no? Oo, pero kasi di ba, partner, yung greatest what if kasi natin parang, depende kung paano natin i-view, di ba? Parang, iba kasi. Oo, parang kasi di ba, iba, parang greatest what if nila yung mga panghihinayang, gano'n, di ba? It's either opportunity, job, or tao. Oo. Saan ka dun, partner? Sa opportunity. No comment. Ay, Mamaya. Oo. Ayan, syempre, minsan napapaisip na lang tayo, partner, sa mga what ifs natin sa buhay. Oo, tama naman. Although lahat naman tayo siguro meron mga what if sa buhay, gano'n, di ba? Parang syempre, sabi nga, wala namang perfect life, di ba? Wala namang perfect na tao na walang iniisip na what if ito yung ginawa ko, ito yung pinurso ko, di ba? Mga ganong bagay. Pero, ayun, always remember na yung mga what if na yun, parang take natin as a lesson na lang. Ganun, at pag-uusapan natin kung paano natin i-handle yun. Yes, oo. Ito ay tips natin lang naman. Yan. Tip lang to, ha? Tips lang to, guys. Oo. Siyempre, nasa sa kanila pa rin kung paano nila i-handle. Ayan. Unahin na natin, partner. Tanggapin na hindi na mababago ang nakaraan. Partner, ang bigat naman itong tip mo na. Ang sakit mo naman. Ang sakit naman ng tip number 1. Parang last tip dapat to. Ayan, partner. Dapat daw, tanggapin mo na natapos na. Hindi na mababago yung
what if mo. Kasi Oo. mas pinili mo na yung isang what if. Ano isang what if na yan? Hindi ako gano'n naman talaga, di ba sa life, meron tayong, dalawang decisions na talaga, di ba? Tatlo pa nga minsan, di ba? May mga nag-react sa gilid, Ang gulo naman yung dalawa na to. Kumbaga parang gano'n, di ba? Ito yung what if number 1 mo, tapos ito yung path na dadaanan mo talaga. So, baga, lagi talaga merong what if sa buhay, Yes. gano'n, di ba? Kasi nga, hindi naman laging successful. Di ba merong path tayo na dadaanan na minsan nag-fail tayo, di ba? Whether relationship, decisions, opportunity, job, ganyan, di ba? Yes. So, meron tayong mga failed decisions talaga, ganun. So, doon pumapasok yung what if partner feeling ko. Kaya maganda din na, alam mo yun, na parang kapag, halimbawa, ako ngayon, graduate ako, nagtatrabaho. Di ba parang yung what if ko, what if tinuloy ko yung isa kong opportunity before, di ba? Parang ganun. Isang plan. Isang plan, ganun, di ba? Baka may bago. Oo. Or baka hindi ko nararanasan yung mga ito. Oo, pwede rin gano'n. Yun naman yung greatest tawag doon. Yun naman yung good side, di ba? Parang, paano kung tinuloy ko naman yung what if ko noon? Tapos hindi ko naranasan yung mga learnings ko ngayon. Di ba? Vice versa. So parang win-win tayo naman. Kumbaga, hindi naman yung greatest what if natin ay parang yun yung downside na panghihinayang. Parang take parang na lang natin. napapaisip ka lang. Oo, napapaisip ka lang. Kasi nga syempre, kumbaga parang, tulad ng sinasabi natin before, di ba parang, yung situation mo ngayon, mas better naman talaga siya technically nung situation mo before. Pero dahil tayo nga mga Pilipino, we always want more, di ba? We always want more stability. At hindi nakukontento minsan. Oo. Minsan naging toxic lang, pero yun nga, parang we always want more, di ba? So parang kino-compare natin na, what if tinuloy ko yun, baka mas successful ako Doon ngayon. pumapasok yung mga idea mo, mga what ifs. Yes. Pag hindi ka nakontento, siguro, or meron kang napagdaanan ng bumpy road, gano'n. Oo. Doon nagsisilabasan ang what ifs. Kaya ngayon yung first step natin na ayun daw, tanggapin na hindi mababago ang nakaraan. Sabi dito, partner, kaysa sayangin ng oras daw sa pag-iisip ng mga sana, mga what ifs, dapat daw isipin na lang natin yung mga natutunan natin. Yes, tama. Sa kasalukuyan, syempre, oo. Mga aral na natutunan sa mas pinili mong path. Oo. Ganoon naman talaga, partner, 'di ba? Parang if we learn kasi na maging grateful sa may situation na meron tayo ngayon, 'di ba? Compare doon sa may past natin na situation. Mas better naman talaga 'yun, 'di ba? Yes. Parang halimbawa, ako may times na ako na ganoon na parang sabi ko, what if tinuloy ko yung IT ko before? IT kasi ako nung first year, ganyan. Sa mga hindi nakakaalam. Wow. IT, anong meaning nun, partner? IT, oh? Galing yung Intellectual. Information technology dati. Ayun. Ayan. So, IT ako kasi before, first year. IT guy itong ating partner pala dapat. So, syempre, dati naisip ko, what if nag-IT ako? Baka nakapag-abroad ako? Baka, or iba, baka mas better, iba yung ganun. pathway mo. Baka hindi sa initan, gano'n, hindi sa agriculture. Pero syempre, yun yung thinking ko before. Not knowing nga na parang ngayon talagang nag-grow ka. Kung hindi mo tinakak yung path ngayon, parang hindi ka mahuhubog ng panahon na ganito ka ngayon mag-isip, di ba? Yes. At wala ka dyan. Yes. Wala ka dito, partner. Nakasama ko. Oo, kasi di ba, hindi naman kasi alam ko ano yung mangyayari if tinakak natin yung what if natin, di ba? Baka inisip natin na mas better, pero in reality pala, baka hindi pala talaga yun yung nakalaan sa'yo, di ba? Kaya hindi natuloy. At may reason kung bakit ito yung mas pinili mo. Yes. Yung actually partner, dahil nabanggit mo na yung mga dati mo, yung mga what ifs mo sa course, yung dapat magiging guest host natin. May mga what ifs din Oo, kaya nga. Sige, next time siya Oo. Pwede naman tayo mag-ano pa rin. Dahil DevCom din siya partner Yes, yung parang tayo din. Yung mga, ang what if niya, dapat daw nag-accountancy siya. Oo. Oo. Kasi parang diyan din napasok kasi yung passion mo talaga, 'di ba? I mean, if you're passionate about that course, ganun, parang or program. Yes. 'Di ba parang andun talaga yung greatest what if mo eh. Kasi what if pinurso ko yung gusto ko talagang course. Yun talaga yung gusto niya, partner. 'Di ba? Magkaiba kasi yung talagang alam mo yun na parang tinapos ko yung kurso na gusto ko. Na I'm passionate about it. Tinapos ko yung course na okay, gusto parang ko naman pero nag-comply ka lang siguro sa magulang or kung dahil salat kayo nung araw sa, 'di ba, partner, medyo may mga ganun naman, pero yun. Course, ayun. Ang saya kasi siguro magtrabaho na alam mo yun na love mo talaga. Ito na gusto mo yung trabaho mo talaga. Oo. Kaya kayo, mag-comment kayo diyan kung ano yung talaga yung mga greatest what ifs. Oo, ayan. Ayan, partner. Tip number 2 naman natin ng partner, ayan daw. Mag-focus sa kung anong meron ka ngayon. Ayun, di ba nabanggit nga din natin kanina, if gano'n na may mga what if tayo sa buhay, try natin na mag-focus din sa
situation or kasalukuyan, 'di ba? Kasi nga wala naman tayong nabalitaan na bumalik sa panahon na alam mo 'yun, parang wala namang parang alam mo 'yun, walang replay. Oo. Unless partner, meron yung nagse-second course degree na pinupersona nila. Pero may mga siguro yun yung mga nakapag-work na, meron na silang mga pang pondo para i-person naman yung talagang gusto nila. Yun, pwede yun. May mga gano'n naman. Pero din sa relationship, may mga comebacks, ganyan. Pero, ang second chances. Okay, mga goals mo sa buhay. That's naman talaga, technically, kaya naman talagang i-attain. Pero yun nga, yung mga situation na, alam mo yun, may mga situation kasi na talagang hindi mo pwedeng ibalik, di ba? Yes, Ganon, mga what if. Ayan. Anong what if mo, partner? Greatest what if ko, siguro. I-ano mo na, i-set aside mo na yung sa course mo. Ano pa? Ang mga what ifs mo. What if? Wala. Charot. Ito talaga yung gusto niya. Wala talaga akong greatest what if Kasi ako naman, before talaga ako mag-decide sa isang bagay, parang, alam mo, pinag-isipan ko siya ng hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses. At saka wala ka na talagang regrets dapat. Oo. Basta pagka nag-decide talaga ako ako I'll make sure na 100% wala akong regret. Kasi ako yung tao na ako yung tao kasi na ayoko na meron akong decision na gagawin or choices na gagawin na pagsisisihan ko Oo, may mga ganun partner na kung yun yung dinicide mo, dun ka lang dapat nakafocus, wala nang dapat pagsisihan. Oo, kahit sa family ganun. Or sa relationship. Talaga. Sa relationship, siguro sa first week, sa first week na nag-break kayo, ganyan. Siguro meron mga di ba, what if hindi ko na ito nakilala. Pero alam mo, growing up talaga, pag nagmamatured ka. Kasi pa, yung emotions mo, partner. Oo, pag mamatured ka, malalearn mo talaga na thankful ka pa rin na dumating sa buhay mo yung tao na yun. Kasi nga at some point, naging better ka Tsaka tumaas yung, alam mo yun, yung capacity mo to handle yung mga situation. Na same. Dahil sa kanya, ganun. Thank you. Wow! Iba pala yung lagyan sa gilid. Parang meron ding greatest what if si Coco. Oo, parang next guest na natin siya. I-chat mo na yan, Coco. I-comment mo na. Or si Faydan, yung mga crush niya. Oo, pero yun naman, mga relationship diba, pwede naman may comeback dyan Kumbaga, pero yun nga, certain situation na mahirap nang balikan, ganyan. Or mga lamat na, alam mo yun, na what if hindi pala ako nagsalita. Yun ang, doon tayo mag-focus, partner. Yes. Tsaka mag-focus tayo sa sa present. Oo, kasi nga sabi nga, yung future, pinaghahandaan niya. Oo, tama. Guest na lang daw si Coco. Oo, dahil dyan ikaw ang guest namin. Wala pa namang kalahati ng program, pwede na siguro na. Pasok ka na ngayon. Mukhang marami siyang input partner Oo. Kasi tayo, parang wala tayong what if. Wala masyadong what if kasi parang siguro ang dami. Halika dito. Ayun. Tsaka ayun nga, going back, balik tayo kaunti. Tawag doon, wala ako bigla. Yung mga natutunan, partner. Hindi ka mag-focus tayo sa present. Diba? Kasi nga sabi, yung future, napaghahandaan yan napaplano yan. Pero yung present, kapag pinabayaan mo yung present mo, maapektuhan yung future mo, di ba? Yun nakadepende ang future. Pero yung past mo kasi na, halimbawa, losing someone, ganyan, parang Tapos na di ba? May na-learn ka na lesson. Yun na lang ang pagpasalamat. Wag mo hayaan yung past mo, yung what if mo, maka-apekto sa present mo and sa future mo. At mag-dictate ng future. Yes, tama. Syempre, tip number 3 natin, gumamit ng what if bilang inspiration, partner. Hindi bilang pabigat. Dapat wag mo nang i-consider yung mga what if mo na multo ng kahapon. Hala, multo ng kahapon. Yung parang hinahunt ka pa, partner, di ba? Oo. Dapat maging inspiration mo na lang. Ano ba yung pwede natin gawing example sa mga what if na naging inspiration? Siguro ayun, parang when you're making a decision na pinili mo yung isang sa job na lang ganun, 'di ba? Parang may dalawang opportunity, 'di ba? Dalawang opportunity na dumating. Same sahod ganyan, pero different environment, 'di ba? Isang agriculture, isang medyo corporate. Medyo corporate, 'di ba? Ganun. So parang sa agriculture kasi 'di ba, parang talagang exposed tayo sa mga ating mga clients talaga. Sa farmers. Sa farmers and sa field, 'di ba? So parang ganun, alam mo yun, parang gawin mo na lang. Inspiration na ako ngayon nasa agriculture, ikaw nasa agriculture, 'di ba? Parang
what if pinili mo yung corporate na, hindi naman sa parang sinisirahan mo yung what if mo, pero parang pinili mo yun na mas makatulong. Yes. Parang ganun, parang... Gawin mo siyang drive para Oo, di ba? Parang pagpatuloy pa yung pinili mo. yes. Parang yun nga, if we learn to appreciate kasi na yung what we have right now, di ba? Parang, yun kasi yung... Contentment partner talaga. Yes, tama. Exactly, partner. Parang ganun. If we learn na maging content tayo sa ano yung meron tayo. Pero syempre naman, hindi naman tayo pwede mag-settle sa less, di ba? Yes. Pero, yun nga, as long as ano naman, di ba? Parang ma-appreciate natin yung meron tayo. Kaysa wala. Appreciate. Oo, talagang Diba? maging... Parang siguro hindi na lang hindi yung what if yung kalaban yung wala. What if wala kang trabaho ngayon, di ba? Yes. Diba? Hindi yung Alam mo nag-focus ka na lang sa mga what if mo. Nagiging depressed ka na, medyo na-frustrate ka na, dahil dun ka na lang nakafocus. What if ginrab ko yung international opportunity na yun? Although, we understand talaga na ang daming sayang talaga na oportunidad, Yes, di ba? oo. Lalo sa mga edad nating ganito, partner. Kaya nga, yun lang, siguro payo natin sa ating mga tagapakinig sa ating Radio Agri, no? Ayun, parang siguro bago tayo mag-decide sa buhay, para siguro maiwasan yung what if, ganun, parang isipin natin yung mga, yung mga good and bad side. Mga siguro. consequences. Consequences, ganun. Kasi hindi man perfect ang parang projection mo, at least, parang medyo na-validate mo yung decision mo na wala kang pagsisihan dahil pinag-isipan ko to. Yes. Unlike pag pabugso-bugso ka syempre ng damdamin partner. Oo, lalo siguro when it comes to work, siguro kasi mahirap din na, alam mo yun, na maapektuhan ka na hindi ka okay habang nagwo-work kasi nga pinili mo, feeling mo mali yung decision mo, ganun. It's a no-no, hindi ka makakapag-perform. When it comes siguro sa work, parang always remember na kapag pinili mo yung isang trabaho na yun, isang bagay na yun, we need to be professional din na, alam mo yun. At ibigay mo. Oo, yung best lahat. talaga, best na kaya nating ibigay, ganun. Kaya syempre parang parang wag mo namang hayaan na pati yung sarili mo mag-doubt sa decision na ginawa mo, ganun, di ba? So, ayan. Dahil marami ding mga depende sa yung mga clients, katulad natin. So, Oo. farmers. At hindi lang clients, syempre, meron iba na mga breadwinner talaga na yung decision mo hindi lang naman para sa'yo, parang sa family mo din, di ba? Bilang nabanggit mo yung mga breadwinners na ganyan partner. Parang sila yung may mga what ifs partner kasi pinili nila yung desisyon na mas feeling nila sa best pamilya. sa family nila. Oo. Yung mga ganun yung passion nila, di ba partner? Yung mga ganun partner, siguro yun parang biggest na kalaban ng decision sa buhay. Yung parang, halimbawa, maganda yung opportunity dito sa ibang bansa. Mas gusto mo yun. Pero alam mo yun, parang kailangan mo pa rin nakasama mo sana yung family mo. Kaya nagstay ka sa Philippines. Ganun. Parang yung what if mo, parang mas okay talaga yung offer dun eh. Pero, alam mo yun, mas pinili mo yung family mo dito. Over yung opportunity. Pero ayun, parang mas goods naman din yun. At least, diba, hindi ka na malalayo sa family mo dun. Iba pa rin kasi kapag alam mo yun. At mas pinili mo yung pamilya mo. May mga ganun kasi partner. Oo. Pero syempre, minsan kailangan natin maging neutral, diba? Parang minsan kasi kailangan din natin na, alam mo yun, hindi kasi tayo bubuhayin ng magkakasama tayo parati, diba? Kailangan mag-step up talaga. Yes. Lalo kung talagang sobrang hirap ng opportunity dito sa Philippines. Alam mo naman, the opportunity ay medyo hindi siya. Kasi ang ganda. Oo, talaga, oo. In terms of monetary partner. Yes. Meron din naman partner yung dahil kailangan ng pamilya mo, nag-abroad ka. Pero labag sa loob mo, gusto mong i-pursue yung career mo dito. Meron din. Doon na mapasok yung mga homesick ka lagi, ganyan. At diba? mga what ifs mo. What if hindi pala ako umalis? Yes. What if pinurso ko yung career ko sa Philippines? Ganyan. Dahil may umaasa sa'yo. Tama. Ayan, next natin partner ay magpatawad daw sa sarili. Ayan, bago tayo partner mag-proceed sa ating next tip, meron tayo. Ayan, nagbabalik ang ating avid fan. Sabi ni Ate Gladys, hindi niyo. Ayan, from Ate Gladys. Ayan. Never kill your what ifs. But first, be grateful for what is. Everything happens with a purpose and a reason. Kasi lahat daw partner ng nangyayari sa life is shaping you into the best self. Don't stop holding back, rather go for it. Trust the process kasi lahat redirection para sa pagkapanalo sa buhay. Lahat daw partner. Kumbaga wag nating apurahin yung tadhana, di ba? Kumbaga parang talagang wala naman talagang mabilis na path, 'di ba? Sabi ko wala naman din easy money sa buhay talaga, 'di ba? Kumbaga lahat kailangan mo talagang bigyan ng effort. Yes. Ganyan. Parang kumbaga walang shortcut. Yes, oo.
Kumbaga redirection lang talaga. At may rason kung bakit mo pinili yun. Oo. Tsaka yun nga, parang wag nating i-blame yung sarili natin lagi sa mga decisions na ginagawa natin. Though andyan yung mga what ifs mo, pero dahil eto yung pinili mo, may rason talaga, parang gano'n. Oo, tsaka we need to own up dun sa decisions na ginawa natin, di ba? Hindi pwedeng, alam mo yun, parang, ba't ba hindi ko pa to ginawa? Bakit hindi ko to tinuloy? To the point ganun. na nagsisisi ka, sinisisi mo na yung sarili Tsaka mo. to the point na naapektuhan yung present. Yun kasi yung mahalaga, partner. Kahit na how much we want to go back doon sa decisions na, alam mo yun, na dalawa. Pero, ang apektado kasi yung present, di ba? Huwag nating hayaan na maapektuhan yung present at yung future na, alam mo yun. At hindi ka na hindi mo na na-live talaga. Yes, at hindi ka na naka-move on. Oo. Tama. Diba? Ayan, thank you sa ating Ayan, thank you Ate Gladys. hindi kita na-replyan Ate Gladys mamaya ayan, meron siyang siguro sa sa collaboration namin. Collaboration. May kami Ayan. Tip number 4 natin, partner, ay magpatawad daw sa sarili. Ayan. Kasi daw, minsan daw, ang mga what if ay dala ng pagsisisi. Ayan. Oo. Tandaan lang natin na normal lang magkamali. Mahalaga ang self-forgiveness. Ayan. Yun siguro yung parang maganda din na ma-highlight partner. Naging F. Magandang ma-highlight partner, no, na minsan kasi parang kaya lumalala yung what if kasi nga parang yung kalaban blame, mo si self. parang kalaban mo pa yung sarili mo na ano ba yan, ang tanga-tanga ko naman, ano ba yan, dahil bakit to sa'yo pinalagpas ko yung opportunity, ganun. Kumbaga, don't be hard or don't be harsh sa sarili mo. Kasi iniisip mo, ikaw ang nagdi-decision self, kaya ka dito, ikaw ang may kasalanan. Oo, parang ganun. Kumbaga, parang naapektuhan ka na nga ganun, parang sabihin natin nagkamali ka ng desisyon, siguro, pero di ba nga, sabi nga ni Ate Gladys na baka nire-redirect ka lang o nire-ready ka lang na, alam mo yun, nahanda ka sa mga pagsubok. Mabigat diba? siguro in the future na pagsubok. Ayan. Magpatawad. Kumbaga sabi nga, yung kasi pinakamahirap, partner, in reality, ang hirap patawarin ng sarili natin talaga. At saka, partner, naka-move on ka na sa tao, sa mga pangyayari, pero si self, hindi mo pa pala napatawad. Kasi mas mahirap kalaban yung sarili kaysa ibang tao Oo. 'Di ba? Parang ibang tao, sabi nga, 'di ba, kahit anong sabihin ng ibang tao, mas kilala mo yung sarili mo, 'di ba? Parang ganoon. Pero sa isang post, ayaw niya daw kakampi si self. Oo, kasi medyo hindi daw magaling si self. Hindi, dapat i-own niyo si self. Kinalaban. Wag niyo kakalabanin si self. Di ba, partner, yung mga posts? Parang kakampiyan isa pa yan. Man versus man ang labanan. Oo. Pero in reality, nangyayari talaga yun, partner. Hindi maiwasan talaga na yun nga, parang ang daming mga stressor sa buhay na ang pinakamalaking part pa doon yung sarili mo. Yes. Kumbaga, wag mo na hayaan na sarili mo yung nag-stress sa sarili mo, di ba? Ang weird naman, di ba? Parang kumbaga parang tulungan mo. Tulungan mo yung sarili mo at alagaan mo din. At umpisahan mo sa pagpapatawad. Yes. Ikaw, partner, napatawad mo ba yung sarili mo? Sarili ko. O hindi naman kayo nag-away Ba't mo Siguro may mga times na hindi. Pero ayun nga, siguro nga, ako kasi yung pag nagkamali ako tinitake ko yung parang kinukuha ko, ba yun, nag-own up ako sa pagkakamali ko talaga. Tinitake ko yung accountability, gano'n, na nagkamali ako di ba? I mean, wala akong kailangan i-blame na ibang tao because alam ko na ako yung mali. Ganon. At ikaw yung nagdesisyon. Oo. Tsaka yun nga, siguro dahil alam ko na, madali kasi magpatawad sa sarili, partner, kapag alam mong ikaw yung nagkamali. Mahirap kasi yung kapag, alam mo yun, yung accountability talaga. Mahirap yung minsan dinideny mo na mali ka. Kaya ang hirap-hirap mong patawaran yung sarili mo. Ganon. Kasi, dinadivert mo sa iba. Oo. Siguro acceptance lang talaga. Yes. Isang maganda siguro yung acceptance. Yan yung mga step para magpatawarin mo yung sarili mo is acceptance. Ikaw, partner, napatawad mo na ba ang sarili mo? Hindi naman siya nagkamali, sir. Perfect! Yun nga, partner. Sa lahat ng siguro mga minor or mga major na mga pagkakamali, talagang ino-own natin. Mahalaga, partner, yung acceptance. Ayan. In-accept ko na siya. Ako may kasalanan, ganon. At mag-move on ako. At natuto ako. Yun naman. Kumbaga sa natin, move forward tayo lagi sa buhay, di ba? Hindi natin pwedeng tambayan. It's okay na ma-feel natin yung sadness, ma-feel natin yung pag-isisi, ganyan, or what. At it's okay, partner, kung matagal yung proseso ng pag-move on. Tsaka time na naman talaga ang kalaban natin, di ba? Pero, kahit ano pa man. Huwag tambayan habang buhay. Yes.
So, sa ating last tip, partner. Siyempre, hindi mawawala ang ating Panginoon. Yan, Yes, ipagdasal natin. Kumbaga talagang kung di man kaya ng sarili natin, hindi man kaya ng, alam mo yun, talaga ng... Surrender na natin kay God. Ayan. Ayun, partner. Ang bilis, partner. Kasi may mga bagay talaga na hindi natin kontrolado, partner, di ba? Hindi natin maiiwasan talaga na may point tayo ng life na sisihan natin yung sarili natin. Kasi nga, di ba, parang yung decision making talaga, parang kahit nasabihin natin na napaka-crucial no, nag-ask tayo sa family natin, sa partner natin, at pinag-isipan talaga natin. At the end of the day talaga, ikaw talaga naman yung parang end user naman. Oo, totoo. Oo, di ba? Ikaw yung talaga mag-decide, ganun, di ba? Parang you cannot, alam mo yun, parang parang ibigay sa iba yung decision. Oo. Tapos i-blame mo sila sa decision na ginawa mo. Meron actually, rin yun, yung sa mga magkakaibigan, parang nag-rely ka sa desisyon sa mga kaibigan mo. Though, pwede kang humingi ng advices, pero sa huli, dapat ikaw pa rin ang mag-decide. Oo, di ba? Hindi kasi pwedeng yung buhay mo, parang... Idedepende natin. Depende mo sa ibang tao, ganun. Tsaka yun nga siguro, partner, ulitin lang natin sa ating mga late listener na nakaka-join lang na alam mo yun na meron mga what if na pwedeng balikan at pwedeng ipagpatuloy, di ba? Yes. Pero may mga what if talaga na hindi na. At doon papasok yung forgiveness sa sarili, acceptance, ganyan. Tsaka yung focus kung ano yung present, di ba? Di ba, Coco? Coco, pasok. May ayun. So, ganun. Talaga meron tayong mga what if, di ba? Kasi minsan yung what if hindi ko siya nakilala, hindi ko nasaktan. Di ba yung mga ganun? Ayan na. Di ba? Di ba? Ayan. May mga ganun kasi pero partner, dahil sa kanya din, tumatag ka. Oo, di ba? Oo. Pero syempre nga, hindi rin naman nababalidate na... Tumatag ka ba po? Opo. Ang daming tanong. Meron tayong mga... Ano kasi mga to? violent Arts, hindi naman ko. Oo. Ayun. So, meron kasi mga times na gano'n na pinatatag talaga tayo, di ba? Yes. Pero nga, sabi ko nga partner, meron din kasi talagang mahirap na, alam mo yun, na nasaktan ka ng todo eh. Kaya yung, doon napasok yung greatest what if mo na, what if hindi ko na lang talaga siya in-entertain? Oo. What if hindi ko na lang siya nakilala? What if hindi ko siya naging kaklase? Oh, may mga ganon, di ba? May mga ganon. Or diba? What if hindi ko siya naging ka-office mate? Sana hindi naging miserable. Nag-prosper yung relationship namin. Siyempre kasi meron mga times na hindi ka makakain, sleepless nights, ganyan, di ba? So parang hindi kasi mababayaran yun ng sorry eh. Yes. I mean, sorry sa ating mga karadyo-agri, no? Parang naging masyado tayong personal. Pero yun, parang hindi kasi... na tayo, partner, tapos na tayo sa mga parang nila-wrap up lang natin. wrap up na to. Kaya okay. Sabi pa nga, ayan, bakit kung sino pa unang nagkagusto, yun pa ang unang aayaw sa'yo? Ay, sabi ng ating grabe. Ang sakit naman nun. Oo nga, partner. Bakit nga ba, partner? Pero yun nga, siguro, aray ko. Sabi, aray ko. With 3 O. Pero yun talaga siguro yung realidad. Sabi ko nga, ayun, hindi lang to para sa isang tao. Kumbaga parang ito sa lahat ng nakaka-experience na. Ayun, siguro wag nating isipin na yung mga sakit na yun ay parang alam mo yun, yung wag nating tambayan. Kumbaga, wag tayong mag-isip na what if hindi ko na lang siya nakilala. Kasi nga sabi nga, yung mga ganyang experience, parang, kumbaga parang pinapatibay ka niyan talaga. At sabi nga ni Ate Gladys, may purpose. May reason. Pero yun, siguro wala namang purpose yung pananakit. Mahirap man yung naging process, naging rason. It makes you stronger, di ba? Yes. Yun na lang ipagpasalamat natin, di ba? Kumbaga parang sa next chapter ng buhay mo, mas ready ka, di ba? Yun ang babaunin mo, partner. Kumbaga hindi ka na tatablan. Hindi ka na gano'ng kadaling masaktan ng mga situation man or tao man, 'di ba? So parang mas stronger ka na. At magiging smarter ka na. Yes. Bolder. Sa pagpili ng mga decision sa buhay, ganyan, 'di ba? Kasi at the end of the day, 'di ba? Sabi nga, parang wag mong i-blame yung hangin na sumira sa, alam mo 'yun, na pumasok sa isang kwarto kung binukas mo naman ang pinto. So may mga ganun din kasi. Kumbaga may mga ganun din talaga. Kumbaga parang ba't mo kasi binuksan ng bintana? Parang kailangan natin pag nilay-nilayan na tama. Parang next time, we need to be cautious. Yes. And be wise sa pag-decide sa buhay. Ganun. Di ba? Bago mo buksan ang puso mo, partner, dapat? Ready ka. Ready ka. At ano mo siya, mas kilala mo siya dapat. Yes, kasi pero nga, bihira kasi partner no? Tsaka ngayon partner, mahirap kasi talaga i-identify yung totoo sa hindi. Yes. Yun yung totoo talaga sa buhay, di ba? Parang too good to be true nga minsan pero ayun.
sa panahon ngayon, mahirap nang magtiwala. Yes, lalo na sa mga buhay pag-ibig, ganyan. Oo. Kaya dyan, ang daming what if. Alam natin sa mga, lalo sa mga younger generation, ang daming what ifs talaga. And majority doon sa relationship, di ba? Kaya yun, we need to understand na. At maging mas matalino tayo sa pagpili. Kasi maraming mga mababalaklak na salita talaga. But at the end of the day, may choice naman tayo, partner May chance tayong mamili. Kaya maging matalino na kayo. Tsaka ayun. Para kay ano to? Para sa isa nating kaibigan, Basta yan, ayun. So, ayun sa ating mga tagapakinig. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating at may napulot. Halos isang oras na morning kwentuhan. Ayan. Ipagkalat nyo na nagbabalik na ang ang OG. OGs pala. Ayan. Naway marami sila, partner, na napulot. Or yung itong tip naman natin na to, partner, ay kung applicable. Kumbaga hindi naman namin kayo hindi naman to mandatory na. Yes, marami pang coping dyan, tips dyan, marami pang tips para ma-overcome mo, ma-handle mo. Ito ay mga ilan lang. No? Tsaka gets rin talaga na mahirap talaga kasi nga syempre maraming nasayang na oportunidad. At buhay na to buhay na maraming nasayang na oras. Alam mo yung pinakakalaban natin, partner, yung oras Yes. Halimbawa sa mga long-term relationship, 'di ba? Oras talaga yung kalaban parang 10 years, 9 years. At nag-invest ka emotionally. Minsan financially, di ba? So talagang may mga ganun. Kaya hindi namin ini-invalidate na matagal yung process. At kung hanggang ngayon meron kayong mga what if, pero ayun. Kung masakit pa rin hanggang ngayon. Kumbaga try natin unti-unti na patawarin din yung tao or yung sarili natin na napunta tayo sa ganung situation, di ba? Gusto natin, partner, na pahabain. Meron ka pang mamaya. So kailangan magpahinga ng kaunti at bumuelo para sa from Pwede pong ituloy ni partner yung what ifs niya, pero hindi po pwede kasi usapang RCEP to Hindi na po to. So kailangan mamaya mag-transition tayo ng kaunting from high energy to medyo professional energy. Hindi ganito pa rin ako mamaya. Ayan, abangan niyo po ang ating host Lloyd mamaya. Hindi siya host. Guest siya. So ayan, so wag po kayong aalis at babalik pa rin po ang Radyo Agri makalipas lamang ang ilang minuto. So ayan, muli maraming salamat po sa inyong pakikinig at salamat at sinamahan nyo kami hanggang matapos ang aming live at sa mga nakikinig din sa kanilang mga bahay at mga offices. Ayan, maraming salamat po. Ayan, muli, I am Lloyd. And I am John. Abangan nyo ulit kami sa Friday. Yes, Friday. Ayan, magkita po tayong muli. Dito lang yan sa Radyo Agri 90.1 FM. Kasaganahan para sa bayan. So, bye for now!